Magandang araw mga classmates. Kumusta na kayo? Kumusta na ang negosyo nyo? Marahil ay nag-iisip kayo kung aasenso ba talaga ang negosyo nyo o hindi. O kaya naman na nag-iisip pa din kayo ng pwede nyo maging negosyo kaya nandito kayo sa ating channel. Kung ano man ang dahilan mo classmate, sigurado ako na makakaya mong gawin yan. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Pero paano ba natin malalaman o ano nga ba ang senyales na tama tayo mag-isip? Well, yan ang pag-aaralan natin ngayon mga classmates. Kung ano ba ang tamang mindset na isang mayamang negosyante. Alam nyo kasi mga classmates, magkaiba mag-isip ang isang mayaman at isang mahirap ang mindset at dito pa lang, malalaman na natin kung aasenso ba talaga tayo o ang negosyo natin. At ang una na nga dito ay sa mahirap mindset, gagastos muna bago mag-invest. Pero sa mayaman mindset, mag-i-invest muna bago gumastos. Ikaw classmate, kapag kumikita ka sa trabaho mo o kapag kumita ang negosyo mo, ano ang unang ginagawa mo sa kita? Binibili mo ba ang mga gusto mo lang bilhin kahit wala naman ito sa plano mo? O talagang bibilin mo kahit ano dahil wala ka namang plano sa kinikita mo? Dito pa lang mga classmates ay makikita na natin ang direksyon natin. Kung sakali na ikaw ay kumita sa trabaho man yan o sa negosyo, mas maganda na mag-invest ka din ng certain part ng kinita mo bago ka gumastos. Siguro ay nag-iisip kayo kung magkano. Well, hindi mahalaga kung magkano man ang invest mo. Ang mahalaga dito ay ang prinsipyo mo na mag-invest ka whatever the amount is. Dahil kung gagawin mo ito every month, every quarter, o every year, sigurado ako mga classmates na in due time, i-harvest mo kung ano ang mga itinanim mo. Kung nag-iisip din kayo mga classmates kung ano ang magandang pag-investan, ay pwede din kayo tumingin dito sa ating channel ng iba't ibang passive investments para magkaroon kayo ng idea dito. Ang ikalawa naman mga classmates ay sa mahirap mindset, uubusin lahat ng kinita at walang itatabi. Pero sa mayaman mindset, 70% lang ang uubusin niya, 10% for the church, 10% for self-development, at 10% for savings na may planong paggamitan o investments. Kung kanina ay nag-iisip pa din kayo kung magkano ba talaga ang i-invest nyo, ito ang sagot mga classmates, 10% is fine. Bakit nga ba binibiyak natin ito sa apat? Ganito kasi yan, 10% is for tithes and it is required by God. Kailangan na gawin natin ito dahil everything na mabuting meron tayo is coming from the Lord. Actually, iba pang money offering. Ginagamit kasi ang perang ito for expansion ng church at para madami pa ang mabahagian ng Word of God. Ang ikalawang 10% naman ay for self-development. Yes, classmate, kailangan mo din mag-invest para sa sarili mo, para patuloy kang mag-grow at patuloy na madagdagan ng knowledge mo. Kung may seminar na kagaya ng sa negosyo mo, mas maganda na umattend ka dito para makakuha ka ng bagong idea at para mas madagdagan pa ang knowledge mo. At ang huling 10%, kagaya ng sinabi ko kanina, ay para sa investment mo at pwede mo ito gamitin as savings. Pero dapat ay may definite plan ka sa savings na to. Hindi pwedeng basta itatabi mo na lang ang pera na hindi mo alam kung kailan mo ito gagamitin. At ang 70% naman natin ay pwede mong gamitin sa expenses mo sa pamilya mo o sa anumang bagay na mahalaga sa'yo. Ano mga classmates, may natututunan ba kayo sa mga pinag-aaralan natin ngayon? Sana ay nakakapulot kayo ng idea sa mga tinatalakay natin at magamit nyo ito ng tama sa inyong negosyo para ito ay lumago o lumaki. O kaya naman ay magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para mabago natin ang estado natin. At kung bago ka lang din dito sa ating klase classmate, okay lang ba na makahingi ako ng subscription sa iyo at paki-like and share na din ang video natin sa iba para matulungan natin sila at magkaroon din sila ng idea pagdating sa pagnenegosyo. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. Kung sakali din naman mga classmates na may idea kayo o gustong i-share about sa pinag-aaralan natin ngayon ay pakisulat na lang ito sa comment section natin sa ibaba para na sa ganun ay matuto din kami. At isa pa mga classmates, may Facebook at TikTok account na din tayo. Paki-follow naman ito at paki-share na din sa iba para mas lumaki pa ang community natin. Okay, sige, balik na tayo sa ating topic ngayon. Ang ikatlong puntos naman mga classmates ay sa mahirap mindset, gagawin lang kung ano ibabayad sa kanya base sa kanyang trabaho. Sa mayaman mindset naman, gagawin ang lahat na makakaya beyond expectation. May dalawang klase ng nagtatrabaho mga classmates, isang naghihintay ng uwian at inip na inip na, at ang isa naman ay hindi pinapansin kung uwian na basta ang gusto niya ay matapos ang kanyang trabaho. Sa tingin niyo mga classmates, sino ka dito? Kung sakali na dumating ang opportunity for growth, sino sa tingin niyo mabibigyan mga classmates? Siyempre, yung isa na palaging tinatapos ang trabaho, di ba? Bakit? Dahil nag-invest na siya sa ginagawa niya. Not monetary but through hard work and discipline. Ang importante sa ganito mga classmates, iset natin ang goal natin everyday at hanggat hindi natin ito na-achieve, huwag tayong titigil. At ang huli naman mga classmates ay sa mahirap mindset, palaging nagdududa at sinasabing hindi niya kaya. Sa mayaman mindset, palaging iniisip kung paano niya magagawa ang gusto niya. Ikaw classmate, kapag may gusto ka, ano ang unang pumapasok sa isip mo?
Iniisip mo ba na hindi mo ito kaya at huwag mo nalang gawin? O nag-iisip ka ng paraan para makuha mo ito in a right way? Dito pa lang sa pananaw na ito mga classmates, malalaman na natin kung saan tayo makakarating at kung ano ang ma-achieve natin. Kung halimbawa na may gusto tayong itayong negosyo, huwag tayo mag-alinlangan na hindi natin ito kayang makuha. Yung desire mo pa lang na gusto mo talaga ang isang bagay ay proof na yun ni Lord na kaya mo maabot ang pangarap mo, basta gawin mo lang ang lahat ng kaya mo at magtiwala sa Kanya. Ayos? Ano mga classmates, may napulot ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay may natutunan kayo at magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung may iba pa kayong idea mga classmates, ay pakisulat naman ito sa comment section para matuto din kami. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.